Baka naman nagsasabi ng totoo si Meili. Talaga ba? Paniniwalaan niyo pa rin yung manaloko na yun? Iniisip ko nga yung mga sinabi niya. Totoo naman. Hindi natin siya tinanggap, kaya naghanap siya ng ibang matatakbuhan. Pero sapat na ba na rason yun para sumama siya sa polis na yun, Ma? Hindi rin naman sapat yun para paratangan natin siya na may relasyon sila. Gipit siya at naghanap ng ibang matutuluyan. Oh my God! Ma! Nabubulagan ka lang eh. Dahil hindi mo matanggap na wala na si Anton. Kaya lahat na lang ng pwede mong kapitan para maibalik siya sa mundo na to, paniniwalaan mo. Ano na naman ba ang gusto mong palabasin? Na ang batang idinadala ni Meili ang papalit kay Anton. Tama ba? At ano naman ang masama doon? Baka nga, bigay ito ng Diyos sa atin. Kaya lang fake news nga, May, di ba? Dahil hindi naman anak ni Anton ang dinadala ni Meili. Kaya please, tigil-tigilan mo na to. Hindi ako papayag na maloko tayo ulit ng babae na yan. No way! Huwag ka nga magwala dyan. Mamaya marinig ka ng anak mo eh. Excuse me, pwede bang maki-share ng seat? Puno na kasi din sa cafeteria. Sure, sure. So, anong tingin mo sa school namin? Okay naman. Ba't parang problematic ka pa rin? Paano ko ba sasabihin? Ang hirap kasi. Kala ko ba, friends tayo. Pero man magulo kasi yung pamilya namin. Lalo na nung namatay si Dad. I can relate. Namamatay lang din kasi ni Noning eh. Ano? Ninong ko, Oh, my okay. uncle. Parang simula nung mawala siya, parang nagkagulo-gulo na rin yung family ko. Kaya nga eh, minsan wini-wish ko na sana bumalik na lang sa normal lahat. Pero parang imposible naman mangyari yun. Alam ko mahirap. Pero kailangan nating tanggapin na lang. Kasi pamilya natin sila. Kahit anong mangyari, we have to stick together. Diba? Siguro kaya tayo nagkakilala. Parehas kasi tayo ng pinagdaraanan. At saka, ang gaan din sa pakiramdam na may nakakaintindi sa'yo. Kaya huwag ka na malungkot. Good vibes lang. Ito, Arya, pakinggan mo to. Pakinggan mo to. Hanggang sa dulo